Miss Millennial Philippines 2019 is brought to you by Potency, Mega Sound Smart Pro Videoke, Philippine Airlines, Efficacent Oil, Nescafe Creamy White, Lola Remedios, Skyflakes, and Mang Inasal. And this place is very... Capture the breathtaking paradise of the North as Miss Batanes 2019 shows off the beauty of her province. Isabella Victoria de Mata, Miss Millennial Batanes 2019. Isabella Victoria de Mata mula sa lugar na nakakapigil hininga sa ganda, ang aming probinsya ng Batanes. Yan po bumabangon. So, nagpapasalamat po ako sa mga private entities at mga ibang probinsya po na tumulong sa pagbangon ng aming probinsya. Actually, ang Batanes parang lately medyo maraming nangyayari pero bumabangon naman agad. Bumabangon. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Napaka-enduring nitong probinsyang to eh. Bukod sa Blindol, lagi rin kayong binabagyo. Anong naidudulot ng mga ganyang pagsubok sa inyo? Ayun, Isay? so mas nagiging resilient po kaming mga Ibatans at makikita naman po sa mga produkto namin ang pagka-resilient namin. Ang Batanes ay breathtaking paradise of the North. It really is breathtaking. I wish na isang araw makarating talaga ako ng Batanes at ma-meet ko yung mga Ivatans. I've heard so much. Napakaganda daw talaga ng probinsya nyo. Magaganda po talaga. I think, Isay, may konting ano lang, no? Sabi nga namin, part of ng travel goals ng maraming tao to. Pero minsan medyo may alinlangan kasi hindi nila alam kung kailan pumunta na hindi naman sila babagyuhin. Yung best time. When is the best time to go? So yung best time po is yung summer period, yung April to May. April-May. Ayun, April-May. Yun po to- yung pinaka-safe na pumunta. Siguradong walang bagyo yun. 90% sure. Samahan niyo akong maglibot at mamangha sa mga natatagong kayamanan ng aming probinsya. Kapyan kang Panajus. Samahan niyo akong mamasyal sa tahimik na lugar at mayamang paraiso naming mga Ivatan. Tara na, let's explore the best of the breathtaking Batanes. Andito po tayo ngayon sa simbahan ng San Carlos Borromeo sa munisipyo ng Bahatao. Ang simbahang ito ay nabibilang sa 26 churches sa buong Pilipinas na tinaguri ang National Treasure dahil sa maganda at mahusay na pagkakapreserba nito. Ito po ang Yaru Gallery. Ang ibig sabihin po ng Yaru ay bayanihan. Ang mga painting po ng mga kapatid kong Ivatan ay patungkol lahat sa kultura namin. Dito sa Sabidug Village, matatagpuan ang mga traditional stone houses na simbolo ng katatagan naming mga Ivatan. Siguradong mapapaibig ka sa malaparaiso na pumapawi ng mga alalahanin at kapayapaan ang tiyak na maibibigay sa atin. Dito yan sa Raku Apayaman. Mula sa nakamamanghang probinsya, yakun si Isabella Victoria de Mata. Halina't bisitahin ang lugar that will truly take your breath away. Batanes! Through airplane po. Through airplane. Marami ng flights ngayon. Ano? Marami po. Ilang hours? 1 hour and 20 minutes. Actually, farming po, pero since
Ayan, tourism po. Pero Tourism. since naapektuhan din yung tourism ng bagyo, so bumababa din yung income, ganon. Okay. So, kailangan talagang mapuno yung Batanes nung April and May period, no? Opo, para mabawi po namin yung mga... Mababawi yan for sure. Let's talk about your pasalubong. Halika. Ano bang mga highlights dito? Alam mo, pati yung pasalubong mo, ibang-iba yung itsura. Tama. Ayan, so una po is yung ubod, na yung main ingredient po ay pork, and yung ubod po na galing po sa puno ng saging. Okay. As in ubod. Ubod, dun sa ilalim po. O, parang siyang ulam. Opo, ulam po siya. Okay. Masarap po siya. kanin. I-pair dito po. Masarap i-pair sa... Dito po, sa supas. Yan yung turmeric rice. Yes po. Uy, mukhang masarap nga. Yung uvi, Ubi ano siya? is root crop po siya. Ube po siya. Pero white. White yam. So yan po yung pinaka-original na staple food. Pero since na-introduce na po sa amin noon yung rice, so ayan, nag-develop din po. Kasama na rin ang rice. Opo. Rice is life. Oo naman. At syempre, yung bakul. Yes po. Ayan po yung traditional headgear for women that protects them from rain and sunshine. Isa sa famous din sa Batanes, yung coconut crab. Yes po. Diba maraming nag-aasam na makatikim ng coconut crab, but you said na Endangered na po siya, so hindi na po hindi siya, na siya pwedeng kainin. So sa mga tourists na pupunta, huwag na po natin itouch ang mga coconut crabs because they are endangered. Tama, hayaan muna natin siyang lumago ulit. At ano naman tong sea glass? May special Isay. meaning po sa akin tong sea glass. Kasi ito po yung tumulong sa akin makapagtapos ng kolehiyo. Bakit? Tita ko po yung gumagawa. Gawa siya saan? Yung pinaka-pendant po niya is... Opo. Yung pinaka-pendant po niya is basura po talaga siya sa dagat. Yung mga basag na bote. Ay, ang galing. So, ina-upcycle siya, nagkakaroon siya ng bagong Yes. buhay. Yung dagat na po mismo yung nagsusmoothen dun sa edges. Ay, ang galing. So, yan. That's So, very nice. pag bumili ka po nito, nakaka-lessen ka pa ng trash sa aming probinsya. Oo. You guys, you can visit Eat Bulaga's Facebook page para sa mga budget tour tips ni Isay para sa inyo. Isay, may regalo ka mula sa mga kasama namin naghahatid ng Miss Millennial Philippines katulad ng Potency, the Beauty of Immunity. May matatanggap ka ring Mega Sound Smart Pro Video Experience Music and more. May more than 18,000 songs na may free 2-year song update ka pa. Meron ka rin effervescent oil, araw-arawin mo. Ang Miss Millennial Philippines ay inihatid ng Nescafe Creamy White. Mas masarap pag walang kait. Mang Inasal, 2-in-1 laki, nuot sa sarap. Lola Remedios All Natural Supplement. Lola Remedios, Remedios ng Pinoy. At Skyflakes, asahan mo. At ng Philippine Airlines. Fly with Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina't bisitahin ang natatanging paraiso ng Norte. Tara na't i-experience ang the best of the breathtaking Batanes. Thank you very much, Miss Millennial Batanes, Isabella Victoria de Mata, or Isay. Thank you, Isay. Next year talaga, Isay, promise. I'll see you there. Uy, sabay-sabay tayo. Bukas sa Eastern Visayas naman tayo bibiyahe sa Samar ang punta natin. At dito lang yan sa Miss Millennial Philippines 2019. Sumugan na tayo sa barangay. One for all for one. Miss Millennial Philippines 2019 grand winner will receive 500,000 pesos. She will move into her house and lot from Lysandra, Angat ka dito, and drive home a brand new Suzuki Ciaz GLX. She will also wear the crown, which stands for the strong, independent young Filipina who has a heart for her hometown. It's a crown pit for the next Miss Millennial Philippines.